ng science and technology, ang bilis kaya. Minsan, i-question ko yung sarili ko ang science and technology nakakatulong ba o hindi? Kasi kung may isipin mo, kung nakakatulong, tama, parang nakakatulong. Kasi bakit? Bumibilis yung takbo ng panahon, tama? Dumadali ang mga bagay-bagay. Pero, the worst thing na na-realize ko, habang nagiging dependent tayo sa science and technology, ang buhay naman lalong nagmamahal. Pagastos ng pagastos. Bakit? Ang bilis, cellphone, ang bilis magpalit-palit ng mga di ba? Ng mga features, ang bilis. Kaya tayo nauubliga na magpalit. Tama? At karamihan ngayon, ultimo laro ng mga bata, magastos na. Bakit? Napag-iwanan na ang kalikasan. Naalala ko kasi nung bata ako, gagamba lang, talo-talo na Maligaya na kami. Tama? Tumbang preso, maligaya na kami. Yung maglaro ka lang sa hamog, maligaya na kami nito yung umaga. Kaya nga, yun nga nag-uusap kami ng anak ko kanina, sa panahon ngayon, dahil sa bilis ng teknolohiya, maraming bagay na nawala na. Na dati noon, mga bagay na libre, masaya na kami. Kasi bakit? Ang kaligayahan namin nakukuha sa kalikasan. Tama? Ngayon, dati noon, pag ganito, sabi ko nga, bakit December na pa? December na ang init pa rin. Kasi kung nung kami mga bata, pag ganito mga buwan, doble jacket na kami, nakasweater na kami. At excited kami magising sa umaga. Bakit? Kasi pag nag-uusap kami tuwing umaga, umuusok yung bibig namin. Tama? Sa panahon ngayon, ibang usok na yung lumalabas sa bibig ng mga tao Tama? Noon, sariwang hangin ang lumalabas sa kanilang bibig. Ngayon, ako sa totoo lang, ibang hangin ang lumalabas. Dati noon, yung umaga, ang sarap, naglalaro kami sa mga damuhan. Bakit? Ang sarap sa paa kaya nung hamog. Ngayon, pakita mo, wala na. Kaya wala na rin hamog. So, maraming bagay na nawala na. Kaya ang mga bata ngayon, para maglaro, magsaya, gumagastos. Ang dami kayong addict sa computeran. Tama? At ang mga bata, dahil sa mga na-addict sa computeran, bata pa natututo ng magnakaw. Natuto na mag-cutting classes, matutong gumimik. Ibig sabihin, sa bilis ng pagbabago ng ating sibilisasyon, hindi mo malaman kung nakatulong o nakasama. But the best thing about it, dapat kasabay ng pag-ikot at pag-develop ng kapaligiran, dapat huwag ka rin magpapaiwan. Kasi bagay na nakabase sa siyensya, napakamahal. At pag ikaw, ang bilis ng takbo ng siyensya at teknolohiya, tapos ang sweldo mo, hindi makasabay sa siyensya, mapag-iiwanan ka. At nakakatakot yun. Kasi pagdating ng araw, yung mga anak nyo, hindi mo alam kung paano siya magiging maligaya. Tama? Kasi sa panahon ngayon, bihira kayong mga kabataan na nag-i-stay sa loob ng bahay. Tama, mali? Kadalasan nasa labas. Bakit hindi magstay sa loob ng bahay? Ang liit ng bahay. Ang liit na ng bahay, puro sermon pa naririnig. Tama? Kaya tuloy, ang mga kabataan lumalabas na ng bahay, naghahanap ng kaligayahan, naghahanap ng kabarkada, kasi within the house itself, walang motivation na mag-stay. So, kung papansinin mo, ang kapaligiran, may sakit na siya In the same manner, that rivers and seas are now sick. Kaya kung hindi natin naaalagaan yung mga bagay-bagay na yan, nakakatakot para sa susunod na henerasyon. Nakakatakot. And I'm very happy na I'm doing Uno. And I'm very happy that we are in Uno. Because 80% doing this business, they belong to the younger generations, mga kabataan. At yun yung palagi kong ibibilin sa mga kabataan na kasalukuyan. Magpursige kayo at magsumikap. Hatawin nyo to ng todo. Kasi napakabigat ng responsibilidad na nakaatang sa mga balikat nyo ngayon. Kasi kung kayo mga kabataan, after us, kayo nakasunod We are the last of our generation. And you are the new generation. And the call of the time is change. Kinakailangan may panibagong henerasyon na mananindigan para magkaroon ng tunay na pagbabago. At kayo ang dapat na manindigan yung susunod na henerasyon. Bakit? Sino sa inyo sa kasalukuyan nakakaranas ng magandang buhay? Taas ang kamay.
Nakakaranas, may isa, nakaranas. So majority, hindi kayo nakakaranas ng magandang buhay. Tama, mali? So yung nararanasan nyo ngayon, yan ang resulta ng nakaraang henerasyon. Tama? Kayo ang bunga ng nakaraan. Kung hindi kayo nakakaranas na magandang buhay ngayon, at hindi nyo babaguhin yung ginawa nung nakaraang henerasyon, yung susunod sa inyo, baka mas nakakatakot pa ang magiging buhay. At pag nangyari yun, henerasyon nyo ang masisisi. Bakit? Wala kayong ginawa. Kaya nga kung buhay pa si Jose Rizal sa panahon ngayon, masaya-masaya siya. Bakit? Sinabi niya noon pa man, nasa kabataan ng pag-asa ng bayan. Ilang kabataan na ang nagdaan sa kasaysayan ng Pilipinas. Simula nang sinabi niya na nasa kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero ano masakit na katotohanan? Ang Pilipinas patuloy na lumulubog at naghihirap. Tama? So ibig sabihin, yung mga nagdaang kabataan, hindi nanindigan. Bakit? Simula ng panahon na sinabi niya ngayon, hanggang ngayon, yung mga kabataang nagdaan, hindi binago ang takbo ng isipan. Pareho ng kultura. The same culture, the same sets of beliefs, and the same way of life. Kaya walang nabago. Noon, anong henerasyon namin? Anong sinabi sa amin? Mag-aral mabuti para makapagtrabaho. So naka-mindset kami na magtrabaho para kumita ng pera. Bakit sa henerasyon nyo, maganda ang posibilidad ng pagbabago? Kung kami noon sinabihan magtrabaho para makakasweldo, ngayon ang sinasabi namin, magsumikap kayo, sipagan nyo, hatawin nyo, yayaman kayo. So sa amin, hindi sinabi na ang salitang pagyaman. Ang sinabi sa amin noon, para guminhawa ang buhay. Ano ang kaibahan ng naririnig nyo ngayon? Ang sinasabi namin ngayon, after our generation, you have now a chance. Meron kayong tsansa. Meron kang pagkakataon, and you have the opportunity. Seryosohin mo to. Meron kang pag-asang yumaman. So magkaiba ng pananaw. Kami nag-aral, nagtrabaho para magkatrabaho. Para kumita ng pera. Ngayon, iba. Kaya namin sinasabi na pursigihin nyo. Kasi the real essence of living is enjoying life. Sabi nga nung isang kasabihan, contented is the man who early learns that the main reason for life is to enjoy it. Yun ang totoong buod ng buhay. Hindi ka nabuhay para magpakahirap. Hindi ka nabuhay para magtrabaho lang. Dapat nauunawaan mo na ang resulta dapat ng iyong sakripisyo, pagpupujigi at paghihirap, dapat masarap na buhay. Masaya at maginhawang buhay. Sige, tuloy nyo. Huwag kayo magpakahirap sa mga bagay-bagay na ang resulta kahirapan. Kasi ang paghihirap hindi na pinaghihirapan. Wala ka lang gawin, maghihirap ka na. Kaya huwag ka nang magpakahirap. So, be practical nowadays. Kinakailangan lang batalas kang mag-isip. Sa totoong buhay, it's all about common sense nowadays. Hindi na tayo nabubuhay sa teorya. We are living in a world of realities. And to cope up with the world in a world of realities, you have to inject a lot of common sense and a lot of logic. Gamit lang ng isip, kapatid. Kasi kung anong iisipin mo, yan ang magiging resulta ng buhay mo. Kung bakit maraming mahirap, kasi ang laman ng kaisipan, kahirapan. Kung ano ang laman ng isipan mo, nagmamanifest sa itsura mo. And we call it aura. At kung ano man ang mga salitang lumalabas sa bibig mo, yan ang laman ng isipan mo. Kaya kung gusto mong mabago ang laman, ang mga bagay-bagay na sinasabi mo, baguhin mo ang laman ng isipan mo. Kasi ang galaw ng tao, the basic principle is this: from the mind, you will feel, you will act. Isip, damdamin, kilos. That's how our body functions. And you should not do it on a reverse order. Action, feel, and think. So yung mga taong gumawa niyan, sumablay ang buhay. But reality, maraming mga tao, yan ang ginagawa. Action, damdamin, ang problema, hindi na nag-iisip. So kung bakit maraming nasasaktan, kung bakit hindi maganda ang resulta ng buhay, dahil hindi pinadaan sa isipan.
Ang kaibahan ng tao from the rest of the animal kingdom. And that is the very foundation kung bakit ang tao was put in the highest hierarchy of the animal kingdom. Simply because ang tao may isip. Yun ang kaibahan sa lahat ng mga hayop. Lahat ng hayop may utak. Tama? Tama, mali? Pero hindi lahat ng may utak may isip. Ganon din sa tao. Lahat ng tao may utak. Tama? Pero hindi lahat ng taong may utak nag-iisip. Sino yung mga yumayaman? Mga taong nag-iisip. At dalawa lang ang klasifikasyon ng tao na nabubuhay sa kasalukuyan. Nag-iisip at inuutusan. Sino yung mga yumayaman? Yung mga nag-iisip. Sino yung nananatiling mahirap? Yung nananatiling utusan. Kung bakit yumayaman ang nag-iisip, very practical and common sense. Bakit? Hindi ka naman mag-iisip na maghirap ka. Nag-isip ka pa. Tama? Kasi ang pagiging mahirap hindi na pinag-iisipan. Nakita ka ba ng tao? Talagang todo concentrate. Paano ba maging poor? Ni-research pa. Tama? Kaya nga kung gagamitin mo lang ang isipan mo, magbibigay yan ng magandang resulta para sa iyo. Ang kasabihan nga, all men are created equal. Pero sa lahat, marami pilosopo. Anong sinasabi nila? Paano magiging equal ang tao? May mayaman, may mahirap, may pangit, may maganda, may tamatangkad, may bansot. So, physically, ang tao might be different. Tama? Physical attributes, maaaring magkakaiba tayo. So, where lies the equality among men? Lahat ng tao may utak. Lahat ng tao may utak. Kung bakit lang nagkaiba-iba ng resulta, kasi nagkakaiba ng gamit ng utak. Ang mga mayayaman, nagagamit nila ng mahusay kanilang utak. Ang mga mahihirap, naturingang may utak, pinagamit pa sa iba. Sino yung malupit na lalo naghirap? Naturingang may utak, hindi ginamit. Binigay sa iyo yan. Gamitin mo ng tama. Nakuha niyo? Yes. So, paano ba mag-umpisa? Ang topic ko are the principles of success. Paano ba magtagumpay? How do we become successful in our lives? Nag-uumpisa yan sa ating mga isipan. Mga bagay na walang gamit para umasenso ka, alisin mo sa utak mo. Stop, cancel, erase. Do not entertain thoughts na magkakaroon ng negative feeling. Tama? Yung iba kasi, kung ano yung negative, yun ang pinagtripan na isipin. Hindi lang pinagtripan, kinarir pa. Ang pinagbasihan pa ng mga desisyon sa buhay. Kaya kita mo, ano resulta? Negative din. Tama? Ang maging malungkot, positive, negative. Madali ba maging malungkot? Hindi. Mahirap bang maging malungkot? Masarap ba ang pakiramdam ng malungkot? Pero magtataka ka. Ang hirap maging malungkot, pero maraming malungkot. Tama? Ano bang mas madaling gawin? Maging masaya? Which is easier to do? To be happy or to be sad? To be happy. Eh, mas madali naman palang maging masaya eh. Bakit maraming malungkot? Ewan ko. Dahil ang utak ng tao mas gusto yung mahirap. Kung ano yung mahirap, yun ang pre-practice. Kung ano yung mahirap, yun ang kinarir. Kaya nga pag sinabi mo, gusto mo mabagong buhay mo para guminawa, hindi, okay na. Bakit okay na? Okay lang to. Sanay naman ako sa hirap. Sa dami na pwedeng sanayin sa kahirapan pa nag-practice. Tama. Ang dami naman pwedeng matutunan, kinarir ang kahirapan. Kaya walang nabago sa mga sumusunod na mga henerasyon. Bakit? Namana ang parehong kaisipan. Ang maging mahirap, they call it destiny. They call it fate. To become poor, it's heaven's will. Power.
Sa Tagalog, tinawag sa marutog na katagang kapalaran. Kung bakit daw mahirap, ito ang ating tadhana. Ako sa totoo, hindi totoo ang kapalaran. Hindi totoo ang tadhana. Bakit? Tayo ang gagawa ng sarili nating buhay. The greatest gifts of God to humanity is the freedom of choice. You can decide, the freedom to decide. You can decide to be happy and you can decide to be sad. You can decide to be rich and you can decide to be poor. But if you have a lot of common sense, why decide to be poor? Mahirap bang maging mahirap? Isipin mo na mahirap ka. Mahirap ba? Iniisip mo pa lang, nahihirapan ka na. Lalo na sa totoong buhay. Tama mali? Mahirap bang maging malungkot? Oo naman. Banggitin niyo yung salitang malungkot. Malungkot. Di ba, binabanggit mo pa lang, nalulungkot ka na. Malungkot. Tama? Banggitin niyo ang salitang malungkot na nakangiti. Ang hirap. Tama? So, ibig sabihin, marami ganyan, nabubuhay sa balat kayo. Kaya pag tinanong mo, kamusta ka na? Okay lang. Hindi okay. Hindi siya okay. Pero ano sagot? Okay lang. Pero sa kalooban, nagdadalamhati. Parang sinabing okay lang, pero malungkot from within. Tama? Banggitin niyo yung salitang masaya. Di ba automatic ang gaan ng pakiramdam? Di ba? Parang pag sinabi yung masaya, may release of tension. Tama, masaya. Automatic eh. Yung tumingala ka lang, masaya ka eh. Subukan yung tumingala. Di ba na-obliga kang biti? Subukan mo tumingala na kasi mangot. Ang hirap, di ba, hinihila pa ba? Tama eh. The reality of life is within your life. Ang katotohanan ng buhay nasa sarili mong buhay. Huwag ka nang magpakalayo-layo. Huwag ka nang mag-iisip ng kung ano-ano. At huwag ka nang magtanong kahit kanino man kung bakit ka mahirap. Kasi lahat ng tanong mo, kaya mong sagutin. Huwag ka nang magmaang-maangan at huwag ka nang magpaka-ipokrito. Naisip mo nga lahat ng tanong. Subukan mo, tanongin mo, kaya mong sagutin. Alam mo bakit? Tanong nga, naisip mo eh. Alam mo, hindi mo maisip yung sagot. Ano ba mas mahirap isipin? Tanong o sagot? Paano mo maisip yung sagot? Walang tanong. Ang problema, tanong ka ng tanong, tamad ka mag-isip ng sagot. Tanong ka sa ibang tao, magkaiba naman kayo ng nararamdaman. Magkaiba naman ang laman ng isipan nyo. Paano kayo magkakapareho ng sagot? Ikaw lang naman ang nakakaalam kung saan ka magiging maligaya. At huwag mo iasa ang sarili mong kaligayahan sa iba. Kasi pinanganak ka na solo. At kaya mong paligayahin ang sarili mo. At dyan ka mag-umpisa. Pagpaligaya ng sarili. Hindi mo kinakailangan ng tulong ng iba. Dahil may sarili kang kapangyarihan para lumigaya. Ano ko, natatawa na ako sa mga tao eh. Ano yung mga tao palagi malungkot? Alam mo yun? Ang problema, kung sino pa yung taong malungkot, nanghahanap ng damay. Alam mo yun? Kaya nagdesisyon kang lumungkot. Nag-invite ka pa. Ang bilang kaya sa damdamin mo malungkot Ang hirap kaya na pakiramdam yan. Nakukuha nyo? Samantalang ang dali naman maging masaya. Tama? Umpisahan mo sa sarili mo, dapat palagi ka lang maging masaya. Gusto yung maging masaya palagi? Yes! Gusto yung matalo kalungkutan? Yes! O, pag malungkot ka, tumingin ka sa salamin. Liligaya ka. Bakit? Maganda ba itsura ng malungkot? Yes! O, titigan mo yung sarili mo sa salamin pag malungkot ka.
Patatawa, hindi ka papayag, bakit ganun ang mukha mo? Isang iglap, mababago. Tama? Alam mo, ganun ang pagkakalikha ng tao. Diba sabi nga, we were all created in the true goodness and likeness of God. Ipinangalan tayo ginawa kahalintulad ng Panginoon. At ang Diyos hindi nalulungkot, He's a very jolly guy. Tama? Mischievous. Tama? Naughty. Alam mo yun, ang gawing mag-trip, palagi lang masaya, palagi lang nakatawa. Kaya pag malungkot ka, ewan ko, kanino kang anak. Maliwanag. Kasi sa totoo lang. May kapangyarihan ka naman kung ano kung ano ipapasok mo sa isipan mo. Tama? Tama mali? Tapusin nyo na yan, yung buhay na malungkot. Wala kang pera, nakakalungkot ba yun? Nakakalungkot, hindi. O dapat maging masaya ka kung wala kang pera. Bakit? Binigyan ka ng chance mag-isip kung paano magkaroon. Bakit? Pag marami kang pera, malulungkot ka pa ba? O hindi mo na nagamit yung utak mo. Kung wala kang pera, gagana utak mo, paano magkaroon? Tama? O at least, gumalaw ang isipan mo. Alam mo yun, may mga bagay-bagay, tandaan nyo lahat ng mga bagay-bagay na magaganap sa buhay mo, may papahintulutan ng kalangitan yan. Kasi ang buhay sa mundo, lahat yan pagsubok. Kaya ka nga umabot ng grade 6, pumasa ka sa pagsubok ng grade 1. Tama? At ang buhay may graduation. Gagraduate ka kung pumasa ka sa lahat ng pagsubok. Nakuha nyo? Ang pangit naman, pag namatay ka, nakalagay sa lapid mo, ang tao nakalibing, namatay na dukha dahil siya ay bigo, bagsak sa lahat ng pagsubok. Ang pangit naman ang kwento ng buhay yan. Tama? Yan ang palaging tatandaan sa buhay. Ang buhay, pakikipaglaban yan. Lalaban at lalaban ka. Kaya na huwag kang papayag hanggang kamatayan, talunan. Nakuha nyo? Pilitin mo magtagumpay at ang tagumpay nag-uumpisa sa isipan. Kaya mo yan. Kaya natin lahat yan. Kasi kung bakit nagkaroon ng mayaman, sila yung naniwala na yayaman sila. Yun ang nilagay nila sa isip nila. Yayaman talaga sila. At kung bakit maraming mahirap, hindi nila nailagay sa isipan nila na sila ay yayaman. Kasi mga bagay na wala sa isipan mo, wala kang hindi mo maiisip. Kung bakit hindi mo maiisip, wala kasi sa isip. At kahit anong isip mo, pag wala sa isip, hindi mo maiisip. At para maiisip mo, ilagay mo muna sa iyong isipan. Tama? Parang exam, pag hindi ka nag-review, hindi mo maiisip ang sagot. Kahit maglulupasay ka ng kakaisip, walang sagot. Bakit? Wala sa isip mo yung iniisip mo eh. Tama? Kaya upgrade din pag may time. Nakuha nyo? O ngayon, bakit tinitiin ko yung isip? Yan ang buod ng tagumpay eh. Para magtagumpay ka, kinakailangan bagong mind setting. Your results in life is a product of your mindset. Tama? Kung ano ang buhay mo ngayon, yan ay buka ng laman ng iyong isipan. Kaya kung bakit mahirap ka, kasi ang laman ng isipan mo, kahirapan. Pag sinabing mind setting, tagalugin na natin. Ako, I'm very particular in words. Gusto kong laruin. Kasi mahirap gawin ng isang bagay pag hindi mo naiintindihan ang mga salita. Kasi nasa salita ang kahulugan. At nasa kahulugan kung ano ang gagawin mo. Kaya huwag kang banat ng banat sa mga bagay-bagay na hindi mo naiintindihan. Kaya nga sa lahat ng bagay may nakalagay na instruction. Tama? Kasi nasa loob ng instruction kung ano gagawin mo. Nakuha nyo? Pero nasanay na tayo na ang buhay natin masyadong mechanical. Sino sa inyo, pag bumibili ng gadget, binabasa pa yung instruction? Bihira na bumabasa, nagtatanong na lang, tamad talaga eh. Tama? O maaaring hindi katamaran, kulang sa kaalaman, hindi rin maintindihan yung instruction, nagtatanong na lang. Tama mali? So sa buhay, intindihin mo muna kung ano yung instruction. Para at least hindi ka magkakamali. Parang yung anak ko, one time. Dumating. Sabi niya, Daddy, malas.
Bakit? Zero ako sa test. Bakit ka nag-zero? Tama naman yung sagot ko eh. Oh, ano nangyari? Tama yung sagot mo, bakit ka zero? Mali yung tanong, Daddy. Mali yung tanong. Imbis na magalit ako, natawa ako eh. Ano bakit? Ang galing mo, naisip mo yung palusot na yan. Ang galing ng paghahanda. Pagi mo, mindset mo pa ako. Mindseter ako, mamindsetin mo ako. Pero gano'n pa man, bilib ako sa'yo. Bakit? Naisip mo yun. Ako ano? Eh gano'n naman talaga yun. Ang bilis sumagot eh. Banat ng banat eh. Tama? Pero kung tutuusin na, kung tumama yung tanong, tama yung sagot niya eh. Yung sagot niya, baliktad ng tanong. So ano ba ibig sabihin na mindsetting? Mind is easy, setting is pagsasaayos. Tama ba rin? So ibig sabihin, sa lahat ng gagawin mo, huwag kang banat ng banat. Because based on the principle from the mind you will feel, you will act. Ibig sabihin, ang action ang gagaling from the mind. So huwag kang gagawa ng mga bagay-bagay na magulo isip mo. So ibig sabihin, bago ka kumilos, dapat ayusin mo muna ang takbo ng pag-iisip mo. Maliwanag? Kaya kita mo, bakit maraming mga tao magulo buhay? Ang gulo ng isip eh. Subukan mo ang usapin ng mga taong magulo ang isip, ang gulo kausap. Tama? Kailangan, bago mo, ito, practical approach to success. Bago mo gawin ang isang bagay, ito muna itanong mo. Pag ito ginawa ko, anong mangyayari? Kung alam mo sa umpisa pa lang, ang mangyayari, malabo pa sa sabaw ng pusit, huwag ka muna umpisahan. Bakit? Eh alam mo naman palang walang mangyayari. Nagsayang ka lang ng panahon. At ang isang bagay hindi mo na kinakailangan maranasan bago mo masabing mali. Tama yun. Before, they say, and they claim, experience is the best teacher. Tama? Pero hindi na pwedeng ganun na lang palagi. Other people's experience would do a lot of trick, a better trick for that matter. Sinabihan ka na, nakita mo na. O halimbawa, sa larangan ng pagtatrabaho. O, bago mo pasukin yung trabaho gusto mong pasukin, alamin mo muna kung ano naging buhay ng mga taong gumagawa ng plano mong gawin. Kung alam mo, yung resulta ng buhay nila, eh wala namang narating, bakit mo pagagayahin? So hindi mo na kinakailangan maranasan. Bakit? May nakaranas na. Nakuha mo? At sabihin mo na lang, o mag-research ka sa gagawin mo, na plano mong gawin. Tingnan mo, pumili ka 10 tao na ginagawa yung balak mong gawin. Kung maganda ang buhay ng 10, ay isundin mo yung yapak nila. Kaya nga sabi, no, the shortest route to success is to follow the footsteps of successful people. Manggagaya ka na rin lang. Di gayahin mo yung tama. Di ba? Sanay ka naman mangopya sa school. Tama mali? Sa school, pag nangongopya ka, sino kinongopyahan mo? Yung may sagot. Alam ka naman mangopya ka sa bobo. Tama? Ginagawa mo na yun na madalas. I-apply mo lang sa buong buhay. Total, ang tagumpay, kopya-kopya lang yan. So, kung sino yung nagtagumpay, yun ang kopyahin mo. Ang problema sa atin, kung sino yung kinokopya natin, mas mahirap pa sa atin. Mas mahirap pa tayong, mas madali tayong makinig sa mga taong mas mababa ang naging resulta ng buhay. Tama? Kaya nga mahirap, kaya nga yung mga mahihirap, hindi makawala sa mundo ng kahirapan. Bakit? Ang kausap araw-araw, mahihirap din. Anong topic ng mga mahihirap? Eh, di kahirapan. Tama? Anong topic? Di puro pigati? Puro dalamahati? Puro reklamo? Tama? Always remember, your environment has a direct influence in the results of your lives. Kung sino yung madalas mong kasama, magkakaganon ka rin. Parang sa school, kita mo yung mga matatalino, sila magkakasama. Yung mga bobo, sila rin magkakatropa. Yung tropang kating klase, sila rin magkakasama. Tama? Subukan mong yung matalino, pasamain mo sa bobo, mabobobo rin eh. Subukan mo yung bobo, mapasama sa matalino, tatalino eh. Nakukuha nyo? Ang problema, alam mo naman
mahirap yung kausap mo araw-araw, hindi mo iniiba yung kakausapin mo. Kaya tuloy, walang nagkakaroon walang additional inputs na pumapasok sa isipan mo. Mahirap ka? Kumaibigan ka ng mga mayayaman. Yayaman ka din. Bakit? Magkakaroon ka ng idea paano yumaman. Sa umpisa, mahirap ka. Pero always remember, it will not take yung buong dictionary para mabago buhay mo. In fact, a single word can do the magic. One single word can make the difference. Alam mo yung isang salita lang, just a single idea can make an entire lifetime na mababago. Idea lang. At lahat ng mga inbensyon nag-umpisa sa ideya. Tama? O bakit mahirap makawala sa kahirapan na mahihirap? Wala silang idea paano yumaman. Tama? O bakit yung mga anak ng mga Chinese yumayaman? Paano yung magulang nila mayaman? So ibig sabihin, nagkaroon din sila ng idea paano yumaman. Nakukuha nyo? Kung gagamitin mo lang yung isipan mo, you can be very, very selective to the people whom you are going to talk to. Alam mo na, wala ka nahihita sa kausap mo, sinaga mo pa kausapin. Tama? Pansinin mo, yung topic ng mga tambay. Hindi nagbabago. Kasi yung mga nakatambayan ko before, bata pa kami, yun ang topic eh. Pag umuupo ako sa tambayan, magkakaedad na kami ngayon, pareho pa rin ang pinag-uusapan, nag-iba-iba lang ng karakter. Nag-iba-iba lang yung pangalan ng pinag-uusapan. Pero yung the storyboard itself, pareho pa rin. Nakuha nyo? Worse nga, pati ining-inom, hindi nagbago. Mas lumala pa. Nakuha nyo? Bakit? Hindi na bago yung isipan. Ibig sabihin, kung gusto mo lang magtagumpay, aayusin mo ang takbo ng isip mo. Kasi kung ano yung buhay mo ngayon, yan ay resulta ng pagkakaayos ng isipan mo. Simula nung naging pinanganak ka, hanggang sa kasalukuyan, yung laman ng isipan mo, yan ang mindset mo. Ang utak ng tao parang computer. Ang resulta ng buhay mo, yan nakadepende kung paano na i-program yung isip mo. Wala namang kaibahan yung salitang mind setting sa salitang mind programming. Yung pagkakaprograma ng isipan mo, simula nung nabuhay ka at nagkaisip ka, yan ang naging dahilan kung bakit yan ang buhay mo ngayon. Sino sa inyo kontento at masaya sa buhay niya ngayon? You're happy with your lives today? Kung hindi, ibig sabihin, ang isip mo needs reprogramming, i-reprogram. Para sa computer, kailangan i-reprogram. Kailangan i-reformat. Baka yung database mo, puno na. Tama? Kaya mag-delete ka na. Kaya wala ka nang maisip kasi memory full. Kaya dapat ka nang magbawas. Dagdagan mo yung espace.